Ngayon po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers at eto na nga. Eto na nga. Mukhang nagkakatalo-talo na sila. Mukhang mukhang nagkakalaglagan na. Bakit? Baka pag pinaimbestigahan na ba sila, mabibisto na ang about sa 500 billion pesos. So eto na nga, no? Eto, napakalupit itong mga pag-uusapan natin, no? Dan Fernandez, nakarma na kay BP Sara. Pinahiya ng abogado. At eto, no, matapos mabisto ni Kong Herrera, Kimbo Garin at Angelica at Benny, siguro kasama si Benny dito, papaimbestigahan na mga biglang yaman. Gago! Neta, kung sakali man siguro na kung totoo nga, baka nagkakaroon na nga ng diskusyonan sa loob. Baka malay natin medyo nagkakaano na kasi imbis na ang nangyayari kasi ngayon, babanat sila kay Duterte or babanat sila sa mga Duterte, kaso sila yung napuputukan. Nababaliktad yung sitwasyon, yung gusto nilang masira ang Duterte, pero ang nangyayari sila yung nasisira. Syempre kahit papano, nakakapag-isip-isip naman tong mga to na hindi naman panghabang buhay kakampi natin or sasaluhin tayo ng administrasyon Hindi naman habang buhay kakampi natin yung mga yan. At syempre baka paano kapag napalitan na yung nasa administrasyon, di nga na tayo. So, syempre nag-iingat din tong mga to. At eto na nga, medyo siguro, alam nyo, may mga nababali-balitaan na nga kami. Or ako lang. Chismoso ako May mga nababalitaan na parang nagkakatalo-talo na nga dyan sa loob ng mga the crocodile compound. Crocodile compound, putang. Meron ba ganun sa mundo? Crocodile compound. Alam ko kasi Crocodile Park meron sa Davao, nakapunta na ako dun Oo. Pero crocodile compound parang wala. Ewan ko, no, parang medyo nagkakairing-iringan na kasi nga medyo nahahalata na nung iba na bakit kami lang yung napuputukan. Tapos bandang huli, siya yung bida. Samot-saring kagaguhan or kabalasubasan ng binabato namin kay BP Sara, tapos biglang sasang-ayunan din naman pala. Hindi naman din mga tanga-tanga yung mga yan. May mga, alam nyo, yung mga ugali ng ibang mga politiko, lalo na dyan sa mga mambabatas, sumasang-ayon kasi nga napapakinabangan nila. Paano na lang kapag hindi na nila mapakinabangan? At alam naman, ang mga politiko, hindi yan nagpapasira sa pangalan nila. Ang gusto lagi lang ng mga yan is bumango ang pangalan nila. Ngayon, parang bumaho ng bumaho. Bumaho yung mga pangalan nila dahil sa pinaggagawa nila sa mga Duterte na ikinagalit ng mga netizen, ikinagalit ng mga Pilipino na sumusuporta sa mga Duterte. Kaya nga medyo parang nagkakarambola na nga sila Parang nagkakaroon na sila ng airingan. Alam naman natin, 'di ba? Katulad lang nito, may papanood ako sa inyong isang video na kung saan maririnig mo sa mismong mga bibig ng mga bata bago tayo pumunta dun sa mga topic natin panoorin natin to, no? Ito naririnig sa bata pa mismo nang gagaling at inaawat nga nung inaawat nga nitong sino ba kaya tong hinayupak na politiko na to, no? Pakinggan nyo, pati bata, Duterte ang sinisigaw. Hindi daw. Duterte, hindi. Pakita nyo pati bata mga Duterte ang isinisigaw. Kaya yung mga mambabatas na bumabanat sa mga Duterte, talagang pumapangit yung kanilang mga pangalan. At yung pinakamasama, nabibisto sila.
Hindi! 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 Hindi. Sino kaya to? Guys, comment nyo nga kung sino to. Sino tong lalaki? Tingnan ko nga dito sa comment section. Sino kaya tong lalaking to? Oh, anong pangalan nito? OFW watching from Bahrain, nakakapangilabot. Makakita mo mga masa kabataan, uhaw na uhaw ang kaligayahan. Nila, dati si PRRD. Oh, no, sino kaya tong nagsasalita? Kasi parang kinokontra niya eh. Hindi daw eh, hindi. Oh. Tanga din eh, no? Oh. O di ba laging yung bukang bibig na ang kabataan ng kinabukasan ng bayan. At ang para kayo sa kabataan dapat sundin niyo to. Malinaw na malinaw, mga kabataan na yung nagsasabi ng Duterte. Ang tanong, sino kaya tong lalaki na to? Hindi ko lang alam kung sino tong lalaki na to, no? Kahit mga bata, Duterte ang sinisigaw nila. Ewan ko tingnan lang natin kung sino tong lalaking to. Sabihin na natin na hindi perfect ang administrasyong Duterte. But you can, naku po, English. Ayoko na English. Naka-trademark na sa utak ang salitang Duterte. Yan. Ewan ko, sino tong hinayupak na to? Napahiya siya, no? Siya yung nangangampanya, tapos Duterte yung sinisigaw ng mga bata. Hindi! 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 Hindi ito. Mayor? Sino kaya mayor to? Gago! Sino kaya mayor to, no? Pahiya siya. Siya yung nangangampanya. Ibis na yung pangalan niya isigaw, si Duterte. Kawawang nila lang. Yan na natin ginawa. Kawawang nila lang. Baka iyak mamaya yan. Baka umiyak yan. Hindi na niya kayanin. Eto, panoorin muna natin to. No? Alam natin nung nakaraan ay may mga manghang din na banat. Itong si Dan Fernandez kay BP Sara. At ayun na nga, nakarma na. Gago! Yan kasi. Ilang beses na namin tinuruan eh. Wag kasing ganun. Eto, panoorin natin tong video ni Robin Sweet. Play. Naaalala nyo ba si Congressman Dan Fernandez na minsay balang ipahiya si VP Sara sa naging budget hearing para sa kanyang 2025 OVP budget? Tapos? Abay tila nakakarma na ngayon. Ako po. Paano ba naman sa naging investigasyon na naman sa Kongreso? Abay napahiya si Dan Fernandez. Pinahiya siya ng isang abogado. Hindi alam ni Dan Fernandez ang pagkakaiba ng commissioner at ng OIC. At nagmapahiya na nga si Dan Fernandez, dito'y pinigilan magsalita ang abogado. Bakit? Bakit? Nung hirap din no? Kapag napapahiya sila, pinipigilan nila magsalita at binabastos nila. Yan ganyan kagarapan ang mga mambabatas ngayon dito sa Pilipinas. Okay, tuloy. Kuha ka ngayon ng katapat, Dan Fernandez. Para sa buong detalye, panoorin ng video hanggang dulo. Yeah. At sa mga paninira nila kay VP Sara, may komento si Ms. Criseta Loreto Chu. Ayan na. Infrastruktura, hindi ayuda. Anong sira nyo sa mga Duterte, it will be their body of work. The way they respected our hard work by making our taxes worth it. That would belie the black propaganda against them. Only Rodrigo Duterte made sure that our loans, our tax revenues would benefit future generations. Ano kaya ni Rudy Fernandez to si Dan Fernandez, no? May nabasa ako sa comment section nung nakanala Boldstar pala to. Gago! Hindi ko lang sure kung totoo yun Shots. Duterte made the dreams and plans of former leaders. Only vague, nebulous ideas come to life. That was his genius. Punta kayong Tacloban, Leyte. Walang infrastructure. Napagkakanan kami ng panahon. Puro ayuda ang governance doon. I just don't want the entire Philippines to regress. Ngayon, dahil balak magpresidente, minamadali kung ano-anong projects para lang masabing meron, like the 3-kilometer, 3 billion pesos diversion road. But you can say, Rome wasn't built in a day.
You cannot fake a body of work. You cannot fake consistency. Lord, kahit di na ako maging sexy, just give us another leader in the mold of Rodrigo Duterte. Whoever the next Philippine president and Hindi, alam naman natin na eto nga ang isa lang sa kinakatakot natin yung madaya ang mga Duterte sa darating na 2028 election. Dahil alam naman natin, 'di ba? Nanggaling yan sa mga dating kasamahan ni ni BBM na parang dinadaya nila yung mga boto. Oo, dahil nga nung nalagpasan ni BP Sara yung boto ni Marcos, parang dinaya, parang ipinantay daw, yun yung mga sabi-sabi. Yun ang mga sabi-sabi, pero yun nga rin yung kinakatakot natin na kung sa boto sure win. Talagang mananalo ang mga Duterte, mananalo si BP Sara, kung sino man yung sa Duterte yung tumakbo na bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028. Sure win yun kung sa sure win. Ang kinakatakot natin dito is baka manipulahin nila or hawakan nila yung Smartmatic. Gago! Yun yung iniisip natin diyan kasi nga, 'di ba? Maraming lumabas talaga. Katulad ni Attorney Glenn Chong. Yung sinasabi niya na minanipula daw ni Lisa at ni Marcos yung Smartmatic. Kaya ganun daw yung naging boto ni Marcos Jr. Sa totoo lang po talaga, yung kay BP Sara legit naman daw talaga yung pinababa pa nga. Yung sa boto niya daw ni Marcos, hindi daw. Kaya kahit ako, hihilingin ko din kahit hindi na ako maging gwapo, kahit gwapo na ako ngayon. Kapangitin nyo na ako, pero basta Duterte pa rin ang maging presidente sa darating na 2028. Okay, tuloy. administration is going to be so lucky. BBM set the bar so low. Anyone who will do their jobs with the barest minimum, with no Martin Romualdez as bonus, will probably outshine Duterte because we'd be so grateful just to be out of this. Samantala, may napansin ba kayo mga kasweet? Sino ang naiiba? Ayon ba kay Miss Criseta Reta Chu? Sa pananamit pa lang, makikita mo kung sino na ang kurakot. Next, Grabe naman pananamit yun. Tingnan natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ito yung mga mambabatas. Nandito nakalimutan ko to. Ito yung pinahiya ni Alice Go nung nakaraan. Hindi ba naman yung suot ng mga kasama ni BP Sara? Tingnan mo yung mga kayamanan. Yung mga attire pang Hollywood pang World War C Gago! Tingnan niyo si BP Sara, naka-polo t-shirt lang tingnan niyo yung mga katabi niya. Halatado hindi pala mali. Hindi masyadong halata na mga buaya sila. Gago! Hindi wala. Hindi na yung relo wala, tigwa 150 lang yan. makikita mo kung sino na ang kurakot. Next time, ma-feel ko yung impulse to gastos and shop. I would just look at this photo to remember wala talaga sa damit yan. Iba talaga ang bihis ng mga corrupt. Look at them compared to VP Inday. Tapos silang dalawa, retokada para gumanda. Uy, grabe ka naman. Sino to? Kaka Oscar. Grabe ka naman. Alam na namin yun. Alam na namin yun. Huwag mo na ulit-ulitin. Oo, nagparetoke yung mga yan. Gago din talaga yun. Tarantado din talaga mga Pilipino. Walang pakundangan Tsaka pa din, while VP Inday, natural ang ganda. Si VP Inday Sara ang prime example ng dapat lifestyle ng lahat ng public servant. Hindi extravagant. Yung mga nakapaligid sa kanya, puro self-conscious na laging nakikipagtalbugan sa kung ano ang isusuot sa harap ng kamera at media. At heto na mga kasweet, kaya natin ang sagutan ni Congressman Dan Fernandez at ng isang abogado. Panoorin natin kung paano naging bobo at napahiya itong si Congressman Dan Fernandez. Ito na. Oo, taksihan natin to. Panoorin natin ang buong video.
Dito nyo makikita mga lods, gaano kabobo. Gaano? You know very well kung kailan... What date, Mr. Chair? You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge? Ano bang Charles. diferensya ng OIC? Gago! Sana biglang parang si Kimbo din no, na biglang biglang nataranta Biglang naghanap ng biglang nagbasa At saka OIC Commissioner. Mr. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. Ano daw? Ano? Wait lang, ulitin natin. Ulit. Ano yung sinabi ni yung isang epal? Charge? Ano bang Charles. diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Mr. Ano daw yung diferensya ng OIC tsaka OIC Commissioner? Okay, ano ba? Tangina, magkaiba yun. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. The commissioner... And you wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. Buisit. Gago! Pinapasagot nyo Kung hindi sumagot, you please wait. Antayin mo na pagsalitain ka na ng chairman. Chair commissioner, tama ba? Gago! Walang iya talaga. Nakakabobo no? Hindi nakakabobo talaga itong yung mga crocodiles natin medyo talagang paghahalataan na iba na yung kabubuhan nyo dyan oo. Charged, they were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga pero bakit nyo nga dinismiss Tapos pinakawalan nyo yung 249 It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. That's why they were released. Wala na nga silang AEP. Di ba? Sinasabi na ng DOLE, 19 lang ang AEP. Yung 249 na dinismiss nyo, pinakawalan nyo. Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi nyo sila pwede bigyan ng 9G visa. Correct? Yes or no? We do not issue 9Gs, Mr. Chair, the BSI. So anong issue nyo sa kanila? Their issue, the 9G Wala sino papaniwalaan namin ikaw na dating Gold Star di umano na naging congressman tapos anuin mo yung isang attorney? Parang kalokohan na ata to Sorry po hindi ko naman sinasabing dapat kailangan paniwalaan ng mga attorney pero parang nakakagago na ata. Ewan ko lang kung attorney rin ba si Dan Fernandez. Kasi kadalasan sa mga congressman may mga tinapos din itong mga to. visas are issued by the Board of Commissioners through the Legal Division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries, of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries No. yan. Dumadaan sa inyo. Alien Yes. employment permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not process 9Gs. Hindi nyo pinaprocess ang 9Gs because ang nag-approve ng commissioner. The 9G visa applications are processed by the Legal Division. Legal division and then saan siya dadating? Dadating siya sa... Bobo. See? Ang akala siguro ni Dan Fernandez, alam niya lahat ng pasikot-sikot at ng proseso. Hoy! Pag napanood di Banat ba ito, yari kayo. Pag napanood to ni Banat Bay, pagtatawanan na naman kayo. Ay nako. Hindi niyo hawak lahat at hindi mo alam lahat. Pahiya ka, boy, no? Napahiya ka, no? Tatanga-tanga, nakakatawa talaga. Paginin mo, di ba? Yan yung problema. Yan yung problema kasi hindi kayo nakikinig. Yan ang problema kasi kayo palagi ang nasusunod. Ingay masakit din Di sa tutusin yung hearing na yan, yung mga hearing, wala nang kwenta Kasi ang dulo niyan, contempt. Gago! Pansinin nyo. Hindi ito pansinin nyo yung lahat ng hearing nila. Di ba may nako-contempt? Lahat yun.
Sabihin nila, sinungaling ka. Oh. Hindi mo nang hayaan na magpaliwanag, hindi mo na hayaan na i-explain kung ano ba yung mga ano. Puro na lang sila, hindi, ako tama. So, kung ganyan ng ganyan, na tangin na kasi ginagastosan natin yan eh. Pera ng taong bayan yung ginagastos niya sa hearing na yan. Kung ganyan ng ganyan naman pala, edi wag nang mag-hearing. Kasi kayo lang din naman masusunod yan eh. Gago! Pinag-i-explain nyo, pinapapunta nyo yung tao dyan para i-explain kung ano yung mga katanungan nyo na gusto nyong malaman. Ngayon, kailangan nyong tanggapin eh, kailangan nyong i-accept yung mga sagot ng tao na yon. Hindi yung lahat na lang ng pagkakataon, kayo na lang lagi tama. Eh kaso, may mga katulad nito, sino ba tong attorney na to na supalpal kay Dan Fernandez. Ayan tuloy, napaghalata ang kambobo. Gago! Di yun naman kasi talaga yung pangit sa nangyayari dito. Oo. Oh, yan naman talaga yung mga pangit na nangyayari dito sa larangan ng ano na yan, yung mga mambabatas na yan. Hindi ko naman kayo nilalahat ha, pero halos lahat na rin talaga. Gago! Ay nako, karma na naman si Dan Fernandez, kawawa naman. Oh, kanina maglalak na naman ng account to. Pupupugin na naman ng mga DDS yan. Tanga ka pala eh! O, kita mo dun sa mga comment section yung mga DDS. Tanga ka pala eh! So, eto no, dito na tayo mapunta. Oo, eto na yung sinasabi ko kanina na medyo parang nagkakagulo-gulo na sila sa loob. Oo, kasi nga, umuugong talaga itong balita na to. Napapaimbestigahan na talaga yung mga, hindi malamang sa malamang ha, may kutob ako dito. Kung halimbawa may magpapaimbestiga, walang iba kundi si Romualdez din to. Malamang sa malamang. Kasi medyo nahalata na nila eh, na palaging tinatanong ng taong bayan kung saan napunta yung 500 billion. Eh, di ba, ang bali-balita ay pinamudmud sa mga congressman para sa mga project nila kung saan man sila nakatira o kung saan sila naninilbihan na bayan o lugar dito sa Pilipinas. So malamang sa malamang baka ang mangyayari nito, alam naman natin na ang taktika ng mga yan, yung mga Duterte nga ginago nila, kayo pa kaya? Hindi totoo yun ha. Kung yung mga Duterte nga ginago nila, kayo pa kaya? Malamang sa malamang, papaimbestigahan to ni Martin Romualdez yung mga yaman nila para magmukhang sila yung masama sa taong bayan. Na although masama naman na talaga sila ngayon. At si Romualdez naman ang magiging bida. Siyempre, sasabihin niya, ganito, dito, explain ko sa inyo. Wala akong kasalanan dyan. Diyan sa 500 billion na yan na budget. Binigay ko sa kanila yan. Hindi ko naman hawak ang mga utak niya na kung ipagawa ba nila ng mga project yan o ribulsa nila. Yan ang nakikita ko dyan na magiging dahilan ni Tamba. Hindi totoo yun ha. Pwedeng mangyari yun na, wala na kayong masisilip sa akin. Eto, sasagutin ko na yung matagal na issue na ibinabato sa akin. Na yung about niya sa 500 billion na budget. Ibinigay ko yan sa kanila para sa mga project nila sa mga lugar nila. Nasa kanila yung kung kinurakot nila or binulsa nila. Baka nga yun eh. Baka ganito nga mag-set up nito bandang uli. Alam nyo, kawawa lang itong mga mambabatas na to. Lalo't na bisto ni Kong Herrera yung mga kalokohan nitong mga congresswoman at congressman ngayon. Delikado sila. So play. Matapos mabisto ni na Congresswoman Bernadette Herrera, Congressman Sergio Dagoog at Congressman Wilbert Lee ang mga sponsored ng 2025 department budget na sina Angelica Co, Janeth Garin at Stella Kimbo. Taong bayan nanindigan na dapat pakasuhan ng kasong kriminal, sivil at administratibo ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno. Naku po. Ito na nga ba sinasabi ko? Pero in fairness kagaya nung sinabi ko
ng mga ilang beses na may dito sa congressman, congresswoman, may isa talaga na magbubulgar sa kanila diyan. Hindi naman halos lahat 'yan nasa partido nila or sumusunod sa kanila. Yun nga lang ang masama dito kapag nabibisto sila, lalo na dito sa about dito sa 6 trillion budget sa taong 2025. Panibag trillion na ho ito, ha. Hindi na to million, hindi na to billion, trillion na. So malamang sa malamang sila yung gagawin na namang palaman nito. Yan ang nakikita ko, sila yung gagawin na palaman ni Tamba para sila yung magmukhang masama at maging mabuti naman si Tamba. Pero yung pakinabang talaga gasino lang bang gasino lang bang bigyan ng tigwa 1 billion tong mga to? Diba? Gasino yung bigyan ka ng tigwa 1 billion, napakalaking pera nun. Kung hawak mo ang 6 trillion budget sa taong 2025, diba sinabi ni BP Sara, sila naman talagang may hawak niyan. Dalawa lang sila. O hindi nang galing sa akin yung BP Sara yun, ha? Oo. Ngayon, kung totoo man yun, gasino lang bigyan niya ng tigwa 1 billion, kahit 2 billion pa eh. 6 trillion, kahit i-calculate nyo dyan. Paka-simple lang. Yun nga lang, ang masama dito, baka hindi nila na iisip yun na ganyan ng magiging resulta ng lahat ng to. Sila yung magmumukhang masama sa taong bayan at si Romualdez naman or si Tamba, baka si Tamba ang magiging mabuti or magiging maganda ang imahe sa taong bayan, kaso sira na rin yun eh. Gago! Pero dahil nandito kami, para ipaalala yun. Baka ito ay isang malaking palabas lang ni Tamba. Ang kawawa dito, itong mga to. Itong sila Kimbo, sila Benny, sila Paduano, sila ito lahat ng mga bumibira kay BP Sara Duterte. Yung dyan, kay Garin, kasi nabibisto na sila katulad lang nung pinalabas natin nung nakaraan yung about kay Dagook, 'di ba? O yung kay Kimbo hindi sila nabibisto na sila paunti-unti. Kaya yung taong bayan talagang nagre-request na paimbestigahan tong mga to. So syempre susundin yan ni Tamba. Susundin ni Tamba yan para maging mabango si Tamba sa taong bayan. Kaya alam naman natin na yun ang gustong-gusto niya mangyari. At alam din naman natin na yan din ang taktika na ginawa ng Administrasyong Marcos para manalo sila bilang presidente. Diba? Natatandaan nyo ba yung puro power effect nila noon? Yun yung ginagawa nila ngayon. Medyo may pinagkakaiba lang dahil may na sila, may sasangga sila. Madaling salita, ito yung ginagawa nilang palaman. Ito yung administrasyon, 'di ba? Dalawang tinapay. Ito yung administrasyon, ito yung parang sliced bread. Kung kabilang sliced bread, taong bayan versus administrasyon. O yung mga congressman nasa gitna, sila yung palaman. Gago! 'di ba? Ganun ang nangyayari diyan. So tuloy pa natin. Tunay na may hangganan raw ang lahat at hindi pwedeng makalagpas ang mga taong nagrurunong-runungan sa batas. Naku po. Ito ang naging panawagan ng samahan ng mga ilang abogado at independent organization. Naku, mga abogado at independent organization, sino kaya yun? Minsan matakot din sila dyan, ha? Malay nyo, yung mga nakakaharap nila na akala nilang mga kakampi, yun na pala yun. Oo, kahit papaano din naman kasi may mga congressman at congresswoman na talagang hanggang ngayon talagang buo pa rin ang paniniwala at suporta sa mga Duterte at may mga konsensya. No, hindi natin yung sinasabi na hindi lahat naman ng politiko mga kurakot diyan. Hindi, may mga iilan at isang patunay ang mga Duterte diyan. Isang patunay ang mga Duterte na hindi lahat ng politiko ay mga kurap. No? Pero kadalasan may mga kurap talaga.
Gago! Pera lang sa mga Duterte. So ganun din dito sa mga congressman at congresswoman. May mga kurap at merong hindi rin din naman. Eto na nga yun. Matapos maisiwalat sa deliberasyon ng 2025 budget na karamihan sa mga aligned project ng administrasyon na hindi naman raw natutupad. Sa halip, nagmumukhang kawawa ang mga Pilipino, lalo na ang mga may hirap nating kababayan. Dapat raw Ata si Angelica yung may ano no? 1.6 na bag. Siya ba yun, no? Parang siya nga yun. Grabe. kasuhan ng patong-patong na criminal charges, administrative case at civil cases ang mga kongresistang nagsinungaling sa nasabing plenary session ng Kongreso. Naku po. Sa nasabing pagpupulong kamakailan, tila bistado ang hindi makasagot na si Kimbo. Matapos masukol ng katanungan ng Congresswoman na si Bernadette Garin patungkol sa mga tila pera ng taong bayan na hindi raw alam kung ibinubulsa na raw ba ng pamahalaan. Kasunod rin ito ang tila hindi makasagot ng BHW Party List Representative si Angelica Co. Yun na nga. Siya nga yan, Angelica ko. Ito nga yung may 1.6 na bag, oh. Chanel. Gago! Tapos siyang tustahin sa mga katanungan ng kongresistang si Wilbert Lee patungkol sa tila Department of Health budget na hindi naman raw naa-align sa kung ano ang kapakanan at kailangan ng maraming Pilipino. Pagpapatotoo pa ng kongresista, pati raw gamot sa anti-rabies sa aso, Naku po. nagkukulang raw ang gobyerno. Naku po. Saan napunta yung 500 billion na ipinondo sa kanila? Kung Gago! ganun, di ba? Naku po. Pati na rin ang controversial na tapatan ni na Congressman Sergio Dagoog at Representative Janeth Garin kung saan ibinulgar nito na maraming magsasaka ang hindi nakakatanggap ng subsidiya mula sa Department of Agriculture at ang karamihan dito tila may mga proyekto pero hindi naman raw binibigyan ng pondo. Yan ang ano, dyan sila malilintikan. Lalong-lalo na dyan sa mga magsasaka na yan. Yan ang pinaka-pinapriority dapat na bigyan ng tulong dito sa Pilipinas. Yung mga magsasaka. Dahil buong Pilipinas pinapakinabangan sila. No? Tapos malalaman natin at mabibisto natin na may mga congressman pala na hindi talaga or may mga congressman na hindi itinutulong yung mga dapat na itinutulong nila sa mga magsasaka. Naku po, paktay kayo dyan. Diyan galit na galit lalo ang taong bayan. Oo. Karamihan pa sa mga nasabing irigasyon, hindi raw itinatapat sa kung ano talaga ang dapat gawin ng mga nasa gobyerno. Paano raw ito napapalagpas ng maraming mangbabatas kung saan bukod sa harap-harapang kasinungalingan, tila lantaran na di umano ang pagnanakaw ng ilang mga nasa pamahalaan. Yun Sa lang. mahigit sa 6 na trilyong pisong budget para sa taong 2025, tiyak raw na marami na naman ang mabubusog na buwaya Ay, at opo. tila naglipana na naman ang mga di mo na'y magnanag. Biruin mo 6 trillion to, marami talagang mabubusog. Kung bigyan sila ng bigyan sila ng tig to 2 billion, no. Tig to 2 billion. Tapos i-calculate natin, i-calculate natin. Calculate natin, no. 2 billion. 2 billion. Ilang zero ba yun? 2 billion. Yan lang billion kasi. Yan, 2 billion. Yan Minus, magkano yung bag ni Kimbo? 4.7 ba yun? Minus 4.7 million. 4.7 million, Ilang zero yun? 7. Yan, anak ng teteng. Hindi pala minus, times pala dapat. Sorry, hindi pala minus, times pala. Times 1.4 million pieces. Ay, grabe. Walong bag. Gago! Suri mo, 8 bag ang mabibili ni Kimbo. Daming mabibili nila. Kung sakaling tas ito pa 6 trillion. Grabe, 6 trillion.
Di, ito talagang nakakagulat ngayon, no? Meron pala tayong ganito kalalaking pera. Kaya ang galing, kaya ang sobrang minahal ng taong bayan si PRRD. Dahil simula nung umupo si Tatay Digong bilang presidente ng bansang Pilipinas, doon natin nalaman na ang akala natin, ang budget ng Pilipinas ay milyon lang. Nagulat tayo na ito pala ay trilyon. Trilyon at bilyon pala. Gago! Diba? Eh yung masaklap dito. Tapos, ang masaklap pa dito, sa damak mo kay utang natin. Gago! O baka sabihin ng mga haters yun, o bakit yung umalis si PRD kaya lumakas yung utang na, kaya lumakas yung utang natin dyan eh. Tantado ba kayo eh, may pandemya nun eh. Oh. Eh kung hindi nga lang si PRRD nung presidente nun, baka kalansay na tayo lahat ngayon. Gago! Baka nga wala inuud ka na doon sa hukay. O, pasalamat nga tayo, matinong presidente yung natsyempuhan yung pandemyang yun. Eh paano na lang kung panahon yung ganito ngayon? Edi nga. Gago! Tapos tong mga to, yun nagpapakasasa sa pera natin. Eh masaklap dyan. Ikaw na kongresista. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan nanawagan ang taong bayan maging ang ilang mga veteran lawmaker na sa harap-harapang kasinungalingan ng mga mambabata sa natapos Yari na kayo dito. plenary session. Nanawagan na ang ilan sa mga matitinong kongresista na kasuhan ang ilan sa mga tiwaling opisyalis Opo. ng pamahalaan dahil sa harap-harapang kasinungalingan nilang ginagawa sa taong bayan. Opo. Narito at muling panoorin ang mainit na tagpo sa plenary session kung saan nabisto ni Wilbert Lee ang kasinungalingan ng ilan sa mga departamentong katulad ng DOH patungkol sa kanilang Walang ba, budget Wilson? na tila Wilbert pati pala. ang pangangailangan sa ospital ng mga Pilipino ay hindi na nabibigay ng gobyerno. Ang kasinungalingan ni Janet Garin na nabisto ni Sergio Dagook at mang mainit na tapatan ni Congresswoman Bernadette Herrera at Stella Kimbo. Mga kongresistang kapanalig ng gobyerno, bistado sa kani-kanilang mga baho. Paktay. Harito at panoorin ang full video. Also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang Hindi na natin to panoorin kasi napanood na rin naman natin. Dalawin nyo na lang doon sa channel ni Showbiz Fanatic. So yun nga ako pabor ako doon na paimbestigahan nga itong mga to. No? At baka sakaling totoo nga yung hinala natin na nagkakagulo-gulo na sila. Kung magkataon yun, paktay itong mga to. Sa madaling salita, ginamit lang silang panangga para sa mga sila yung pinagmukhang masama. Ayun yung masama dyan. Yung sinasabi nilang karma is real. Gago! Ewan ko ba, ba't parang bago ng bago tong mga to? Tatagal nyo na sa pagiging politiko pero hindi pa rin kayo makakutob pag ginagamit lang kayo. Hindi kayo makakutob na kung kayo ba ay talagang kakampihan hanggang huli or kayo ay ginagawa lamang sangkapan ng mga anti-Duterte. Kasi itong mga congressman na to, malaki kasi talaga yung pakinabang nila or nakikinabang sila ng gusto, no? Kaya talaga todo support sila, 'di ba? Kagaya nung sinabi ni Kimbo, 'di ba, na Manila. Nasasaktan daw sila kapag may bumabanat kay Tamba. Ang tanong, masasaktan ka pa ba kung kayo na ang ilalagay sa kapahamakan? Hindi nyo napapansin, buong Pilipinas nagagalit na sa inyo. At sisilip na kayo. Ngayon pa lang, aksyonan nyo na yan. At gumising kayo sa katotohanan na yung mga yan, ito, ulit ko sinasabi kung ang mga Duterte nga, winalang yan ng mga yan, kayo pa kaya? Kaya hanggat maaga pa lang, magbago-bago na. Baka mahuli ang lahat. Ay, nako.
So yan, mga kabiyaya, mga kabanateros, mga banateros, anong masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout kay Ate Lodi, kay Ate Anharot, Ate Alexa G, Ate LK, kay Mama Baby Pink, kay Mama Dayan, kay Mami Lala, kay Mami Teresa Arong, kay sino pa ba? Nakalimutan ko. Si El Capitano, subscribe nyo. Oslik Ibarra, Kuya Goods, and ex-crew, yung mga tropa pits natin. At syempre, ang mga kuya ko, no, mga Banateros Brothers. Ayan, nandyan sila Banat Bay. Syempre, Boss Dada, Cocholi, and Master Judea. Nandyan din sila Kai Spencer, Jojo, Brothers Traveler, Buster TV, at kung sino-sino pa. Siyempre, wag natin silang kalimutan para lahat po tayo, no, para yung mga ibinabalita nilang mga tungkol sa bayan ay malaman din ninyo at mapanood pa ng iba nating mga kababayan. So yan, hanggang dito lamang at ingat po palagi. God bless and peace and bye-bye mga. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.